na. Oo. Ay, taray. Oo. Laki ng views nung ano natin, ah. Ang laki ng views nung ano natin. Oo. David sinundo na si Barbie saan? Oh. Ito yung hindi maintindihan ng mga ano, ng mga ibang viewers. Okay? Huwag po kayo bebase doon sa thumbnail kung ano yung thumbnail, yun din yung topic. Hindi po. May mga clickbait na tinatawag na eto yung title, but sometimes iba yung dinidetalye, iba yung tinatopic. Okay? Thumbnail, it's a part of ano yan, ginagamit kahit mga malalaking company, ginagamit yan. Kahit mga showbiz personality, ginagamit yan. Clickbait. Paano mo mabebenta yung market? Paano mo makukuha yung market kung hindi ka exaggerated, 'di ba? So, maraming nang bash sa akin, okay, sa Facebook na nagpapakalat daw ako ng fake news na di umano ay si David daw nagsalita na. Unang-una, nagbase kasi sila doon sa thumbnail. Kaya nga may question mark ang thumbnail ko. Always may question mark. Tandang pananong. Okay? Tandang pananong. Kaya may tandang pananong yan, patanong nga eh. Totoo ba? Diba? Totoo ba? Question mark. Yung, for example, Barbie, sinagot na si David? Patanong. Question mark. So, ibig sabihin, patanong. Hindi yon ang talagang tinutukoy noon. Kaya nga patanong eh. 'Di ba? So, dun sa mga mahihina ang kokote na basher, okay? Sa mga basher lamang po, bago sana kayo mag-comment, kasi nakakatawa kayo sa, sa totoo lang. Sasabihin yung fake news, sasabihin yung fake news, hindi nyo naman alam yung nakapaloob doon sa istorya. Hindi naman kayo nanood kung ano yung nakapaloob doon sa live or doon sa video or topic sa video. 'Di ba? Oo, kaya alam nyo mga basher, sa totoo lang, kung sa korte tayo maglalaban, oo, kung sa korte tayo maglalaban, oo, kung ididemanda ko kayo na nagsasabi kayo na kumbaga kinakalat nyo sa buong social media yung pangalan ko na ako ay fake news. Kung tutuusin, talon-talo kayo. Kung gagawin ko yan, pagkakapirahan ko kayo, promise. Easy ko lang kayo pagkapirahan, sa totoo lang. Reality. Realidad. At iiyak kayo sa harapan ko, maniwala kayo. Kasi in the first place, hindi nyo naiintindihan eh. Hindi nyo naiintindihan yung mga vlogger. Hindi nyo naiintindihan yung mga social media influencer. Even sila Zainab Harake. Even ang Rafi Tulfo in action. Even ang mga showbiz vlogger. Even si Mama Ogs. Even ang Christy Permin. Gumagamit po sila ng tinatawag na clickbait. Okay? Clickbait. So, yung video ay magmumukhang interesting. Okay? Watch before comment. Correct, Ma'am Catherine Beltran. Diba? Manood muna kayo bago kayo mag-comment. For example, sinabi ko, Jim Barda may warrant of arrest na. Totoo ba may warrant of arrest na? So, i-ano nyo, makikurious kayo, ala si Jim Barda may warrant of arrest. Diba? So, papakinggan nyo yung ano. So, maririnig nyo ron sa pinag-uusapan natin, possible kaya na magkaroon ng warrant of arrest si Jim Barda sa ginagawa niya. Possible kaya na may magdemanda kay Jim Barda
sa pinagagagawa niya, sa paninira niya kay David Licauco. Possible kaya napatulan siya ng Licauco family at magkaroon siya ng subpoena or warrant of arrest. 'Di ba yung mga gano'ng tipo, na andun yung topic ng warrant of arrest but not totally as that. Okay, ginawa lang sa ano yun kasi patanong nga eh, it's question mark. Oh, come on, 'di ba? Ang hirap magpaliwanag sa mga bashers, 'di ba? Kasi nga, oo, mga Vovo, kalaban ng Vivo at ng Oppo, 'di ba? Oh, kalaban ng Oppo, ng Vivo, ang mga Vovo, 'di ba? Panalo ka mamang sa korte kasi may question mark ka. Wala ka naman sinabing totoo yun. Correct. Kaya nga sabi ko nga sa inyo yung mga mga nagpapakalat na ako ay fake news, na ako ay nag-i-spread ng wrong information. Pag kinasuhan ko yan, kahit si Jim Panot, pag kinasuhan ko yung mga yan, pagkakaperahan ko yan, danyos yan. Danyos yan. Oo, totoo, danyos yan. Danyos perwisyo ang aabuti na nila sa akin. Kung gagawin ko sa kanila yon, 'di ba? Kasi kayang-kaya kong gawin sa kanila yan. Minsan nga naiisip ko ano kaya pagkaperahan ko tong mga to, literal, idemanda ko itong mga ito. Kasi simple lang naman i-trace itong mga ito eh. Lalo na may mga ano, 'di ba? Lalo na may mga contact tayo, may mga kaibigan ako, 'di ba? Oh, may mga ano, madali eh. Kumbaga, nandito ako sa industriya na madali sa akin. Pero hindi ko siya ginagawa kasi naaawa rin ako sa totoo lang. Naaawa rin ako. Oo. Naaawa rin ako kasi yung iba nakikita ko matanda na. Baka hindi lang naiintindihan yung ano natin, yung tinatawag na thumbnail or title. Hindi lang siguro nila naiintindihan. So pero kung tutuusin, kayang-kaya ko sila pag sinabi kong kalahating milyon ang ibabayad nyo sa akin dahil ako ay may pangalan akong tao at ako ay isang isang merong pinangangalaga ang pangalan. Naku, magdadanyos talaga sila sa akin ng kalahating milyon or else makukulong sila. Pag nakulong sila, mag-aano pa sila. Uutusan sila ng korte na na magbigay sa akin ng danyos perwisyos na naaayon sa gusto ko. Pero pag nag-settle kami, kunwari sa settle pa lang, gustong makipag-ayos ng idinimanda mo. So pagka gusto makipag-ayos niyan, mapeperahan ko yan. Sabihin ko lang, gusto kong kalahating milyon, settle tayo. Pag binigyan ako ng kalahating milyon yan, okay, settle, basura ang kaso. But, pag hindi nakipag-settle yan, okay, automatic, diretso yung kaso, kung ano ang hatol ng Korte Suprema, kung guilty siya, automatic, magbabayad siya ng danyos perwisyos, kulong pa siya. Kaso, tapos magbabayad pa siya ng bail kung ilang counts yung kaso niya. For example, 10 counts of cyber libel, 10,000 yun. So, 100,000 yung fine niya. Diba? So, ingat-ingat kayo mga basher. Baka mamaya topakin si Mamang Pickles, gamitin ni Mamang Pickles yung mga connection niya, magsisi kayo. Beware lang, pinapaalalahanan ko lang kayo. Kasi, napipikon din ako. Sa totoo lang, pag ako napikon, hindi nyo gugustuhin pag ako napikon. Walang pambayad ng attorney mga bashers, sabi ni Ma'am Jessica. Kaso mamang, perwisyo na yun na nga Kaya wag nila antayin na ako ay topakin. Lalo ka na, Jim ha. Lalo ka na. Pinepersonal mo ako, Jim. Lalo ka na. Nako, sinasabi ko sa iyo, ubos ang pera mo sa akin. Sinasabi ko sa iyo. Kung ano ang yaman mo, uubusin ko yaman mo. Maniwala ka. Nako, hindi mo kilala binabangga mo, Jim. Ilabas mo na pinakamalalakas mong backer.
Sinasabi ko sa'yo, 'pag ako na burnout ako, na nadamay ka sa stress ng problema ng buhay ko, naku sinasabi ko sa'yo, pagkakapirahan kita ng malala. Hmm. Piece of advice lang 'yan, piece of advice. Kasi masaya kami rito, eh, pinapakialaman niyo kami, 'di ba? Wala kayong pakialam sa dilulunes namin dito kung dilulo kami malala dito, 'di ba? As a Barda vlogger, mahaba nga pasensya mo, 'di ba? Mahaba talaga kasi ilang beses niya ako finlex sa Twitter. Marami ko screenshot niyan. Nasa akin lahat ng screenshot niyan. Marami kong, screenshot ng pinost niya ako sa kanyang Facebook account. Okey, marami akong screenshot sa YouTube, marami, okey? At ang pinapalabas niya ron I am spreading fake news, na wala siyang basehan at wala siyang, solid evidence na fake news ang sinasabi ko, 'di ba? Puwede ko siyang, anuhin diyan, atakihin diyan. And, ang daming naka-save sa'kin, halos lahat 'yun naka-save 'yun. Kaya nga sabi ko if ever na topakin ako, ubos ang pera mo sa'kin, yung pinambibili mo ng gamot, ubos 'yan, sinasabi ko sa'yo. O maghinay-hinay ka bakla kung, hindi mo pa kilala si Mamang Pickles ano, hmm, hinay-hinay ka ng kinakalaban mo. Tanong mo dun sa mga ano, kung may kadikit ka na na-meet ko na, itanong mo na lang ano, hmm. Kung meron kang mga kadikit diyan na na-meet ko na or mga ano, 'di ba, mga nagsasabing kilala ko, oh, eh, mag-ingat ka, 'di ba? Kasi ang lahat ng katarantaduhan sa social media, tandaan niyo po, ang lahat ng katarantaduhan, kawalangyaan, kademonyohan sa social media, may katapat pong parusa 'yan, tandaan niyo 'yan, 'no? Kung tutuusin nga, eh, ang laki-laki na ng damage mo sa Licauco family. Ang laki na ng damage na ginawa mo kay David Licauco. Kung tutuusin, mabait lang talaga lang talaga ang Licauco family, 'no? Mabait lang talaga po. Kasi grabe na yung atake niya kay David, 'di ba? Halos araw-araw sa ginawa ng Diyos, walang araw na hindi niya tinapik si David. Always niyang topic at kung gaano niya, 'di ba, walang yain si David Licauco, 'di ba? Totoo 'yan, saksing buhay tayo diyan, 'di ba? Grabe yung mga ginagawa niya. Hmm. Pero buti na lang talaga mga kabarda, mabait si David at sila Tita Eden, 'no? Napakababait niya mga 'yan. Kaya saludo ako. Kaya hindi ako nagsisisi na suportahan si David Licauco. Hindi ako nagsisising suportahan si Barbie kasi parehas po sila ng golden rule, huwag patulan ng mga bashers. Oo, 'yun ang golden rule nila, huwag makisali sa mga bashers. Okay? Sana magka-golden rule din tayo rito, 'no, mga kabarda. Sana ang golden rule natin, huwag atupagin ng bashers or huwag makisali sa mga bashers, 'no? Hmm. Kung ano man, sabi ko nga, kung ano yung paniniwala nyo sa barda, o stand firm, 'di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan nyo from the very start, stand firm, 'di ba? O may sinabi pa siyang foul sa two siblings, correct, 'di ba? O, sinabi niya na di umano ay walang kwenta, 'di ba? Inaalipusta niya yung taong mas di hamak na may kakayanan kaysa sa kanya, 'no? Mm. Nakakatawa yung mga ganitong klase ng tao kagaya nila Jim Panot na wala naman literal ambag sa lipunan, 'no? Pero kung maka-comment akala mo talaga ang laki ng ambag nila sa buhay ni David Licauco. Kung makapag-ano sila, makapagsalita kay David at sa family ni David, akala mo kilalang-kilala nila from the very start na nag-start sa negosyo ang Licauco family. Parang alam mo yung kilalang-kilala nila, 'no? Natatawa na lang ako. Mm. Kaya nga po, eh, 'no, ubos ang kinita niya sa YT, 'di ba?
wala namang bayad magkaso, eh. Oo, ang may bayad lang diyan attorney. Kung wala ka namang attorney, mag-PAW ka, 'di ba? Pero ako marami akong kaibigan kasing attorney, 'no, kahit 'di na ako magbayad, okey lang. May, sinabi pa, "Don't care about, that trending issue regarding the wedding event. What I am after was the" pagsundo of David, to Barbie on her guesting at AOS. Kung hindi sila, bakit may pagsundo? Hashtag Barda as always. Oh, 'di ba? Nagtre-trending ngayon 'yan, Actually, nagulat na lang ako. Actually, wala akong plano siyang i-vlog. Wala akong plano siyang bigyan ng reaksyon. Nagulat na lang ako, nagtre-trending siya sa TikTok. Nag-spread agad sa X kasi nakakita ako ng mga comment, okay, na anong araw, na may sumundo daw di umano kay Barbie. At marami raw nakapansin, okay, sa ano. At according nga dun sa mga nakakakilala kasi may mga nagtatanungan dun na di umano nagchichismisan daw dun sa loob ng studio na akala ko ba sabi nung mga fans, "Akala ko ba may girlfriend na yan si D," sabing gano'n. Tapos sabi nung may sumagot daw sa kanila, business partner lang ni D yun. Yun yung sabi. Tapos, ayun nag-spread na yung, balita doon sa loob ng studio na parang may hinahanap nga raw, during break parang may hinahanap. During commercial parang may hinahanap daw si Barbie. So nanggaling kasi 'yun sa loob, eh, hindi naman nanggaling 'yun sa labas agad, 'di ba? So nanggaling 'yun, tsikahan sa loob, then nag-spread na sa social media. Naibalita sa mga GC, hindi ko alam kung kaninong GC nag-spread 'yun, pero kasi may direct na nag-message sa akin. Na actually pinagbabawalan akong ilabas. Bawal nga raw ilabas. Sabi, "Wag mo munang ilabas for your eyes only," sabi sa akin. 'Di ba sabi ko nung live ko, naka-live tayo noon, during nag-spread yung balita na yon na may sundo eme sa studio, 'di ba? So nagulat na lang tayo, ay so nag-trending na pala siya, 'di ba? Nagulat nga tayo noon, kasi nakadalawang live ako noon. 'Di ba, remember? So, sabi ko, wow. So, ano pala talaga siya, 'di ba? May posibilidad na totoo dahil hindi lang pala ako ang naka-receive ng balita, marami, 'di ba? Talaga nanggaling sa studio yung balita. Kaya pala tingin ng tingin si B sa malayo, tas si Kelvin may tiningnan sa taas, sabi ni Ma'am Catherine Beltran. Animal friendly ang likaw ko, fam. Sabi ni Rockwell. Ayan. Magkasama yang mga kasamahan ni Panot. Dapat lahat yang kasuhan na. Sabi ni Ma'am Catherine Beltran. Ayan. Hello, madam. Good evening po. Ayan. May sinabi pa siyang Paul sa two siblings. Ayan nyo, darating din tayo dyan. Ipagdasal nyong topakin ako ng malala. Pagdasal nyo na, ay sige na mamang, topakin ka na. Sulsulan nyo pa ako. Nagpasulsul. Kaya pala tingin ng tingin si B. Di ba mamang, kung walang apoy, walang usok. Correct, Mama Catherine Beltran. Saka never naman nag-speak out. Okay? Si Barbie, saka si David talaga. Never sila nag-speak out na wala ng barda at all. 'Di ba? Never silang nagsabi rin na na walang namamagitan sa kanila, 'di ba? Actually sabi nga ni Barbie, mas lalo kami naging close, 'di ba? Anong sabi naman ni Davy? I care for her a lot, 'di ba? 'Di ba? Sinabi ni David din 'yon. At kaya din naman nag-assume yung mga
Barda fans noong 2025. Dahil binanggit din naman talaga sa interview ni Barbie sa ni David na magkakaroon sila ng project together. 'Di ba? Alam natin 'yon. Early ng 2005, sinabi na una nagsabi nun si David. And after nung in-interview si Barbie kasama ni ni Jisoo, 'di ba? Kasama ni Jisoo. Oh. After nung interview na 'yun, nag-trending pa nga yung TikTok ni Jisoo sa ni David. 'Di ba? Kasi nagtataka yung Barda fans, bakit naandun si David sa set? 'Di ba? Ba't nandun si David sa set at ka-TikTok si Jisoo, 'di ba? So maraming talagang lumaganap yung kahit si Jim Panot pa that time is kilig na kilig pa. Oo, marami pa siyang 'di ba, marami pa siyang Barda updates noon, 'di ba? Nanonood pa kayo kay Jim noon. Na ang dami pa niyang kilig Barda updates noon, no? Please to all Barda supporters, can I ask your full support in seeing Barbie's USR movie in theater. We'll see each other at the lobby. Thanks, Barda. Barda avid fans. Sabi ni Ma'am Zara. Ayan Mag-i-invite na rin tayo, no? Magkita-kita po tayo, no? Oo, sa mga paparating na movie or projects ng Barda. Individual man yan or magkasama sila. No? Especially itong paparating na movie, supportahan po natin si Barbie Forteza, no? At itong paparating na teleserye ni David Licauco, supportahan din po natin kasi 'di ba, malabo naman magkatuluyan or malink itong si David sa si Jillian Wards, no? Malabo po, no? Pero kung sila, kung malabo mabigyan ng mali siya, okay? Malabo. Kung nagsabi sa inyo malabo. Manood ako niyan, sabi ni Ma'am Josephine Kasin. Ayan. Good morning, Madam Pix. Ma'am Lenyu, shout out po. Ayan, salamat. So, ayun mga kabarda, umaga na rin, 1 o'clock na, o mag-1 o'clock na. So, siguro bukas na lang natin ituloy. 4 minutes to go before end this live, before natin i-end to. So, any question mga kabarda? Any question po? I hope na nasiyahan kayo sa topic natin ngayon. Every time na magpapaalam ako, saka dumadami. Ang dami pa rin talagang gising na mimosa. Tignan nyo, yung mga bashers, nandyan lang yan, mga bashers. Nandyan lang yan. Pero, after ng live ko, tignan nyo, puno agad yung comment section ko. Magko-comment yung mga yan. Maniwala kayo, magko-comment yung mga yan. Low-key nga, mamang, sabi ni Ma'am Catherine Beltran. Sabi ni Ma'am Josephine Kasin, ayan, Barda is real. Di ako naniniwala GF yun ni D. Sabi ni D, maganda, maputi, ang layo naman ang layo nun isa. Saka po, eto kasi, wala pong boyfriend na iiwas sa girlfriend. Tandaan nyo po yan. Kahit sino pong tanongin nyo na magjowa, ikaw sasandal ka sa boyfriend mo, iiwasan ka ng boyfriend mo. Meron bang ganun? Minsan ba ginawa sa inyo ng boyfriend nyo or asawa nyo yun? Nasasandal yung asawa nyo or girlfriend nyo, then lalayo sa'yo yung boyfriend mo at girlfriend mo. Never, di ba? Hindi po mangyayari yon. At never, ever, na hindi ka hahawakan or aalalayan ng boyfriend mo. Na which is, hindi ginawa talaga ni David doon kay Alex. Just because, nabigyan na lang ng mali siya. Kasi nga, si David, alam pong single. Okay? At marami rin naman nakakaalam na they are business partner. Okay? Halos alam din sa showbiz ng mga kaibigan nila
na ito ay business partner lamang, okay? Dahil nga matagal na magkaibigan ang Manalang family and Licauco family. Maybe siguro siguro, maybe type ng family ng Manalang si David para sa anak nila. Hindi natin alam eh, 'di ba? But David itself, hindi natin alam kung anong pakiramdam niya, 'di ba? So, kasi come on guys, 'di ba? Ang daming tao ron and 'di ba? Girlfriend mo iiwasan mo. Girlfriend mo sasandal lang sa'yo, gumaganon ka pa. Walang ganung boyfriend. Never ever gagawin ng kahit na sinong boyfriend yun. Kung talaga mag-boyfriend at girlfriend sila or in a relationship sila. Never ever. Kahit kanino nyo tanong, pakita nyo yung video, magjowa ba to? O kahit kanino nyo itanong, random people. Itanong nyo. Minsan maggagawa tayo ng survey regarding dyan. True kasi nung sila ni Kisen, kahit patago, nagyayakapan sila. Sabi ni Ma'am Catherine Beltran. Kasi nga, eto imagine this. Yung Alex, di umano, ay boyfriend, okay? Ang ex-boyfriend niya is yung jowa ni Kay ngayon, which is ni Kisen. Okay? Si Kisen, ang jowa niya ay yung ex ni Alex. And si Kisen ay ex ni David Licauco. So do you think hindi awkward yon yung magpapalit sila ng jowa? Magkakapalit sila ng jowa. Hindi awkward sa part nila yon. Of course, awkward. 'Di ba? Awkward nun. 'Di ba? Kung may resibo ang bashers, same lang sa atin, mamang. Pero alam natin, umpisa pa lang, may something na talaga ang sa Barda. Correct, Ma'am Melanie Merced. 'Di ba? At ang dami na rin nagsabi, even yung late post, okay, late upload doon sa na talaga ring, 'di ba, umingay. Yung late post ni pangalan nito, yung artista, ay may mga nagtanong na mga Barda fans na kung girlfriend ni David yung kasama niya. Ang sabi, hindi po, lahat po yung kaibigan. 'Di ba? Sa Siargao. Yung kay Mr. Torre, 'di ba? Nag-trending 'yon, yung late post na 'yon, late upload na 'yon. So, ang daming nagtanong doon sa restaurant niya, no, doon sa page mismo, nag-message ng mga Barda fans na wow, kasama pala ni David yung girlfriend niya sa yung mga friends niya. Dumiretso pala sila diyan sa Siargao. So syempre dapat sasabihin nung staff or nung may ng page, okay, may hawak ng page ng restaurant na 'yon. Sasabihin sana kung talagang girlfriend 'yon, 'di ba? Ipapakilala naman ni David 'yun if ever na girlfriend niya talaga. Kaya, 'di ba? So ang sabi nung sa restaurant, ay hindi, wala pong girlfriend si si Mr. David. Friends niya po lahat 'yun. Yung kasama ni David. Even doon sa kumalat na video na kinuhanan sa Andox sa Siargao. 'Di ba? Ang sabi nung nag-video sa Siargao, nung kumakain si David sa Andox, tinanong siya dun sa comment section. Na-vlog natin yon. Girlfriend, wow, kasama ni David yung girlfriend. Hindi niya po girlfriend, magtotropa po yan. Magtotropa po sila, wala pong girlfriend si Sir David yan. Diba? So, tapos ang mga nagtatalo-talo ang mga sila Panot doon, nakikita ko yung comment nila Panot doon eh. Naalala niyo yung video na yun. Tawa ako ng tawa ron kasi pagbardagulan sila Pinote, sila Panot doon sa comment section. Nandoon rin si Barda United, alam ko. Nandoon rin si Barda United na ipagbardago lang kala Jim. Ayaw kasi aminin. Ayaw pa umamin ni David, ganyan, channelin. So, ano ba
Ano bang pinupush nila if ever, 'di ba? Ano bang kaibahan ng pinupush nila ng theory nila sa theory natin? 'Di ba? Sila Dave Lex ang theory nila. Tayo ang theory natin, Barda. 'Di ba? So, magkaiba pero walang pakialaman, 'di ba? Tayo in the first place, 'di naman tayo nangialam sa kanila. Sila nangingialam sa atin. 'Yun ang differences, 'di ba? Baka nga 'di na declare na sila, baka tuloy kasal na lang ang Barda. Sabi ni Ma'am Trini Laureles. Tapos sabi ni Tita Anita, when I bought that veil, I was subconsciously dreaming of a Barda wedding. Manifestating like yes. Buti nga tita, binigay mo sa akin, pinadala mo sa akin to tita. Oh, saktong-sakto sa issue, wedding issue, di ba? Fans. And promise, I'll fly home to attend with fans. Ayan. I've met virtually all the best to, ano yan, all chismosa, sabi ni Tita Anita. Salamat, Tita Anita. We'll see you soon. Ayan. Ano ba yung mga awkward na